natin ngayon mga ka-GP, etong si Sara Duterte na kulang po sa pansin. Aalis na lang sa DepEd, kulang pa sa pansin. Napakatinda talaga nitong si Sara Duterte mga kababayan, ano? Ano ba nakikita nyo dyan sa inyong harapan, sa inyong picture? Dahil ito po, kapansin-pansin na itong araw na, hindi ko alam kung ano, itong araw na ito yun pero ito, kapansin-pansin po ang sinasabi ng mga tao na ipinapakita ni Sara Duterte ay puro kaplastikan. Bakit daw kaplastikan mga kababayan? Biruin nyo umuulan. Diba nag-uulan po? Ito po ay isang event sa tawag dito. Ano bang pangalan? Sorry. Wala ako. Ito po ay isang event mga kababayan sa National Festival of Talent. So under po ito ng DepEd. Okay? So dahil aalis na nga si Sara Duterte sa DepEd this coming hindi nyo pala nakikita no? O ito. Ayan. Dahil aalis na nga siya this coming July 19 bilang DepEd Secretary at papalitan ni Angara, mga kababayan, eto nagpapansin pa si Sara Duterte. Ang lakas ng ulan mga kababayan. Biruin mo sa dami ng security guard, hindi man lang sila nakaisip na bigyan ng payong si Sara Duterte. Ang lakas ng ulan pero si Sara Duterte ay sinalo lahat ng tubig ulan. Ano para sabihin, bida? Diba? Paawa effect? Para sabihin, totoong tao? Sabi ni Mrs. Esteban ako, kaka-Netflix niya yan. Hayan, mental health na siya. Sabi ni Cesar Maltizo, hinahabol niya ang laro ng basketball kaya sumugod sa ulan. Para sa hindi nakakaalam mga kababayan ang National Festival of Talents, again, ito po ay under po ng DepEd. Now, ito po ay may kanya-kanyang tinatawag po tayong kumbaga ito ay nahahati sa iba-ibang mga laro like yung National Festival of Talents na may kinalaman po sa Technolympics para sa elementary, secondary, meron silang food preservation, meron po silang tinatawag na teka lang, ano ba? Meron din pong recycled waste materials, plastic, dressmaking competition, food processing, electrical installation, technical drafting, at sa Technolympics naman meron ditong event title mga kababayan, dressmaking. So iba-ibang criteria ito, iba-ibang mga laro mga kababayan. So si Sara po ay dumalo doon bilang siya pa rin naman ang kinatawan o DepEd Secretary. Pero tingnan nyo ang style ni Sara Duterte. Para magmukhang kaawa-awa, magmukhang kakapansin-pansin na si Duterte, Sara, ay talaga namang makatao daw di umano. Puta, pati yung mga security guard, mga kababae, mga PSG niya, kunwari, mga basa-basa din. Pero masama ang loob ng mga PSG niya. Ito nyo, yung isa nakasimangot. Ayan, tingnan nyo yung isa galit, Tangina, sabi, bakit pinabasa kami nito mga to? 433 kami? Hindi man lang kami pinaano ng payong? Sabi nila di daw nakadalo si Sara, doon dami daw nag-aantay. Saan? Sa palarong pambansa. Hindi talaga siya umaten. Pero dito, mga kababayan, sa national tawag dito, lagi ko nakakalimutan. National Festival of Talents
sa Cebu, City of Naga, Cebu, ay umattend po siya dyan. Ayan naman, kitang-kita natin na nagpapakabasa nga itong si Sara Duterte para mapansin ng madlang people dahil kumbaga ito daw yung iiwan niyang trademark na ang isang secretary daw, mga kababayan, ay wala daw arte. At kahit mabasa daw ng ulan, okay lang. Anak ka ng tinapa, oh. Pag nagkasakit ito, sisisihin pa nito ang gobyerno. Pag nagkasakit ito, mga kababayan, dahil yan sa dedikasyon natin sa trabaho. Ang lupit talaga ng gimmick nito, no? Ang daming pulburon, mangga, gurgur. Mga kababayan, ngayon naman, basang-basa sa ulan. Pag nagkaroon ng pulmonya to, tatawa talaga ako ng husto. Yan ang sasabihin ko, yung sinabi ni Jason sa kanina, gungunam o kinam. Diba? Mga kababayan, yan yung dahilan ng kaartehan at kaueyan mo. Designated survivor. Baka mamaya sa kakaganito niya kakapaepal, mamaya mauna pa siya kay PBBM. Baka mauna pa siya sa tatay niya. Diba? Mga kababayan, masyadong epal. Aba, yung ulan na yan. Diyos ko. Pagpagod ka tapos nagpaulan-ulan ka na ganyan, ewan ko lang kung ano marating mo. Kapal ba ng katawan? Hindi, makapal lang ang muka. Pero katawan, sa bagay. Pero napansin ko kay Fiona, mga kababayan, ha. Oh, bakit bumalik yung yung itsura? 'Di ba? Nagmukhang dragon. Nagmukhang buhaya. Oh, nung lumabas yan na kalalabas lang nung gurgur niya. Parang maganda siya dun, ah. Ano, puro makeup lang? 'Di ba? Puro makeup lang ata eh. Well, mayroon ba tayo nakuhang statement dito kay Sara tungkol po dito sa National Festival of Talents na to? Baka wala tayong narinig eh. Baka ito lang yung pinapakita, no? Dapat na word of wisdom naman dyan. Sobrang papansin, mga kababayan. Na Diyos ko, hindi ka na patatagalin yan. Tama na yan. Pinapakita ko lang yung kaipalan ni Sara Duterte. Ay, sa halip na magbigay ng statement at magaganda, bakit ganito pa? Kasi kung ako, hindi ako epal. Diba? Epalitiko ito tawag dito eh. Kasi tingnan mo, sinadya mo, 433 ang iyong PSG. Diba? Number 433, wala man lang nakaisip na magdala ng payong. Diba? Sa dami niyan, mga kababayan, imposible talaga na walang magdala ng payong. Okay lang kung halimbawa nagpakabasa-basa sila dito tapos may payong. Yung sinabi niya na, oh, wag mo na yung payong, kayo na lang magpayong, ako okay lang ako magpabasa sa ulan. Para sa akin, acceptable pa yun eh. Pero yung ganito, epal, ano, walang mga utak, PSG mo? Ayun, photo ops pala, mga kababayan. Nakaabang yung camera eh, anggulong-anggulo eh. Okay lang sana kung stolen shot yung inilabas nila. Kaya lang anggulong-anggulo, kunwari hindi nakatingin. Anggulo mo eh. Okay, so mga kababayan, hanggang dito na lang tayo. Puputulin ko muna yung mga katuwaan ninyo dyan. Thank you so much po sa inyong lahat, ha. At sana po ay muli nyo po ako at huwag pagkasawaan. Lagi nyo pong sana suportahan ng channel na ito at doon din sa mga channel ng mga kababayan natin, ng mga pro BBM at pro admin. At syempre mga kababayan, promote ko na rin po si Sir Boyet Antonio Jr. ha. Tulungan po natin na ma-monetize din po yung bago niyang channel. Totally na ano na po yun eh, yung kanyang Boyet Antonio Jr.
ay na-terminate na po yun. So mahirap po ma-terminate ang channel. Nakaka-degrade po yan mga kababayan. Kagaya po nung nangyari sa akin sa Karunungan at Kaalaman dati, nasanay na nga lang ako na lagi ako nawawalan ng channel. 'Di ba? Sabi ni James Victor Tan, ano kaya ang iniisip ng mga taong nakatayo sa likod? Well, mga kababayan, siguro sabi nila, sarap tadyakan neto. Di ba? Thank you so much po muli sa inyong lahat. God bless po at pag-ingat po tayo palagi. Bye-bye po.